ngayon ay dumako naman tayo sa kasaysayan ng dula, no? So ano ba ang unang panahon? No, malalaman natin. Ang unang panahon ay ang panahon ng katutubo. So karamihan sa mga panitikan ay pasaling dila lamang. No, sa panahong ito, kagaya ng sinabi ko sa tula, no, tinalakay na natin ang tungkol sa tula, no, kasaysayan ng tula at maikling kwento. Sa panahon ng katutubo talaga ay pasaling dila lamang. Hindi sila nagsusulat, no? Walang mga sulatan na nangyayari sa panahon ng katutubo. It's either sinasalita nila o kinakanta o sinasayaw. Yun yung mga nangyari, yun yung paraan ng pagpapakita ng panitikan ng mga katutubo at yun din yung pinagmulan o punot dulo, yun yung naging basehan para mangyari o mabuo ang isang dula na kilala natin ngayon sa kasalukuyan. Okay, so narito, sa panahon ng mga katutubo, usong-uso ang mga awiting bayan, ang mga sayaw, ang mga ritual. So, usong-uso to sa panahon ng mga katutubo, no? So, narito ang ilan sa mga awiting bayan na nabuo noong panahon ng katutubo. So, una-una ang uyayi o sayaw sa pagtulog ng bata, no? Hanggang sa kasalukuyan pa rin, upang makatulog ang bata, no? Sinasayawan at kinakantahan, no? So, ang tawag dyan ay uyayi. Ang dalit ay isang himno. Ang kumintang ang awit sa pakikidigma, no? So, kapag hindi ko alam kung paano na umaawit na ba sila bago sila magkaroon ng digmaan o ano ba tong kumintang na to. Basta isa siyang awit sa pakikidigma. Tapos, ang talindaw ay isang awit sa pamamangka. Siguro si Philemon, no? Namaso sa karagatan kung sa Bisaya pa, no? So, dito, ito yung halimbawa ng talindaw. Ang kundima naman ay isang awit sa pag-ibig, no? Siguro iba siya sa harana, pero parang harana na siya, no? Pero kundiman yung tawag sa kanya. Tapos, ang hulaho naman ay awit sa pampatigil sa pag-iyak sa sanggol. So, tayo, kinakantahan nyo lang ng Baby Shark ngayong araw, no? Sa kasalukuyang panahon, Baby Shark na lang yung kinakanta. Pero noon ay hulaho. So, wala ang Baby Shark doon, no? Kanta talaga, no? Para tumigil yung pag-iyak ng sanggol. Tapos, ang suliranin ay awit sa pagod, no? So kung sa Chorya pa, Yoheho, no? Parang siya yung Yoheho na Chorya. Ang tagulaylay naman ay kapag may namatay, no? Kapag may namatay. So, siguro yung sa imong mga kamot, kung sa kasalukuyang panahon yun. Pero iba siguro sa noong nakaraang panahon, no? Yung tagulaylay. Okay, so dumako naman tayo sa katutubong sayaw, no? Unang-una ay ang balitaw. Ano ba yung balitaw? Hindi kasi ako familiar dito, no? So, isinasayaw ng mga lalaki at babaeng magkaharap habang umaawit at nagiligawan. Oh, napakaganda naman ito. Gusto ko masubukan. Hindi na siya uso ngayon sa kasalukuyang panahon, pero maganda siguro siya noong unang panahon dahil ikaw ba naman ay mag-aawitan kayo ng taong iyong iniirog at minamahal. Wow! So, napakaganda siguro niyan. So, tiklos ay sinasayaw kapag naghahanda ng pagtatanim, paglilinis ng bukid at gubat. So, siguro, isa tong kanta katulad ng Magtanim ay di biro. Siguro dito nakuha yung kantang yon sa tiklos. So, kasunod ay pondang-pondang. Ano ba yung pondang-pondang? Isinasayaw ng mga bagong kasal, no? So, kung ngayon, sa kasalukuyang panahon, slow-mo na yung mga sayawan ng bagong kasal, romantic, napaka-romantic dahil slow-mo, tapos kinakantahan ng mga magagaling na singer, na mga may angelic voices, no? So dito, pondang-pondang ang tawag dito, no? So hindi ko alam kung paano ba sila magsayawan, basta ngayon sa kasalukuyang panahon ay slow motion yung sayawan ng kasalukuyang panahon ng mga bagong kasal. No, sayaw sa palay at sayaw sa salakot. Naglarawan ng mga lalaki at babae nagtatanim ng palay. So, hindi ko alam. Siya ba yung halimbawa na magtanim ay di biro? Pero babae at lalaki na. At nagsasayawan na sila. So, siguro, isa din siya sa mga magtanim ay di biro. Pinagmula na magtanim ay di biro. Kasunod ay ang tinikling. Hanggang sa kasalukuyang panahon, meron pa rin tinikling. Pero hindi ko alam kung alam pa rin ba ng mga kabataan kung paano sayawin ang tinikling. No? So, napaka-importante muling sariwain ng mga panitikang ito dahil nanganganib na itong mawala sa kasalukuyan. So, hindi natin gustong mangyari na ang mga makabagong henerasyon, mga susunod pa nating henerasyon, ay makalimutan na ang mga sayawang ito. No? Tinikling ay
hindi ako marunong magtinikling, pero alam ko kung paano siya sayawin. Pero hindi ko alam kung maiipit ba ako sa kawayan kapag ako na yung sumayaw. So, ini-imagine ko lang na magaling ako, pero hindi ko alam kung kaya ko ba talaga, no? Kapag sinayaw ko na impronto. No, so yun yung tinikling. So kayo ba, kaya nyo ba? Comment on the comment section below kung sino ang nakapagsayaw na ng tinikling sa kanyang whole existence dito sa sanlibutan, no? Kasunod ay ang kaliguan. Isang ritual na sayaw na ginanap upang bigyan ng maligaya at masaganang buhay ang bagong kasal. So, ngayon ay pera ang binibigay, no, sa kasalukuyang panahon para magbigay ng maligaya at masaganang buhay ang mga bagong kasal. Pera at regalo katulad ng mga rice cooker sa pagsisimula ng panibagong buhay. So noong unang panahon ay sa pamamagitan ng mga sayaw na kinatawag na kaliguan. Binuwa-buwa. Ano ba ito? Parang binuwa-buwa. Ano ba yan? Ang paghingi ng anak ng mga magkabiyak na hindi magkasupling. So, isa siyang halimbawa siguro ng sayaw sa ubando. No, alam niyo ba yung sayaw sa ubando? Pamilyar ba kayo doon? So, parang ganyan yung binuwa-buwa. So, kapag hindi kayo nagkasupling, simba ko, dahil pangarap naman talaga natin na magkasupling, no? So, sumayaw kayo ng binuwa-buwa, no? Hindi ko alam, i-search niyo lang kung paano siya sayawin. Pero ngayon sa kasalukuyang panahon, ay sayaw sa ubando talaga. So, berhen siya ng ubando na kapag gusto niyo magkaanak, ay pumunta kayo doon at sumayaw. No? Kasama ang partner mo, syempre. Tapos, pangalay, sayaw ng pag-ibig ng mga tausog. So, sa kanila yan, hindi na natin yan, sa kanila sa mga tausog na yan, no? Diwata, isang pag-aalay ng mga pagkain sa mga espiritu upang managumpay sa digmaan. So, nag-aalay ng pagkain para maging matagumpay ang isang digmaan, no? So, siguro alay to para sa gabay. So, para siyang ritual din, no? Alay ng gabay. So, ang mga katutubong sayaw ay isang halimbawa ng mga ritual dances, no? Kahit ngayon sa kasalukuyang panahon, kapag mayroong fiestahan ng mga santo, hindi mawawala ang ritual bago magsimula yung tunay na sayaw talaga. So, mayroon talagang mga ritual dances. Alay ng pagpapasalamat at panalangin. Okay. Kasunod ay usong-uso talaga noong unang panahon ang biag ni Lamang, Hiraya at Hinalawod, Hari sa Bukid, Indarapatra at Sulaiman, Bidasari at Prinsipe Bantugal, no? So alam kong pamilyar na kayo sa mga epikong ito dahil alam kong binasa nyo na ito, no? So nabasa nyo na ito. Doon pa man kahit sa high school ay present na ang mga epikong ito. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa panahon ng Kastila, no? Dumating ang Kastila sa bansa upang maipalaganap ang Kristyanismo. 3K kasi yan, hindi lang yung Kristyanismo. Mayroong Kristyanismo, pangalawa is ang kayamanan, dahil naghahanap sila ng mga ginto, at pangatlo, ang kapangyarihan. So, sakim talaga sila sa kapangyarihan, kaya nila tayo sinakop. Yun, no? So, Kristyanismo, kayamanan, at kapangyarihan, yung 3K na pinunta dito ng mga Kastila. Okay. So, narito ang mga halimbawang dula sa panahon ng Kastila. So, kapag sinabi nating moro-moro, ito yung dula na tumatalakay sa digmaan, pag-ibig, relihiyon, poot, at hindi pagkakaunawaan. Pero, ang pangunahin talagang main topic talaga ng moro-moro ay ang Muslim at Kristyanismo. So, hidwaan, it's either hidwaan ng Muslim at Kristyanismo o ang pag-iibigan ng isang Muslim at isang Kristiyano. So, yun yung tampok sa dulang moro-moro. Sinakulo, dula patungkol sa buhay, no? So, kailan ba ito ginagawa itong sinakulo? Tuwing Semana Santa. So, present ang sinakulo sa Semana Santa, no? May mga procession pa sa simbahan, tapos makikita mo yung ang buhay hanggang sa kamatayan ni Panginoong Hesukristo. Kasunod ay ang karagatan, no? Ang dula tungkol sa paghahanap na nawawalang singsing ng prinsesa sa karagatan. Ito yung isa sa mga kilalang dula. Present siya, paulit-ulit na dating naririnig, pero hindi natin siya alam laruin, no? Dahil hindi ko alam kung meron pa bang nakakaalam kung paano laruin ang karagatan. Tapos, ang karagatan pala, class, ay ginagawa tuwing may lamay. Katulad din ng duplo, no? So, ginagawa din siya tuwing may lamay. So, ang duplo ay isang patula at walang tiyak na sukat at tugma, no? So, mag-aaway yung
babae at lalaki sa duplo, no? So, dula tuwing may lamay. Kasunod ay ang karilyo, no? So, ang karilyo ay isang shadow play. So, alam nyo ba yung El Gamma Penumbra? Yung ganon, yung present siya hanggang sa kasalukuyan kasi El Gamma Penumbra. So, napakaganda ng kanilang shadow play. Talagang tinatangkilik talaga yung shadow play nila, no? Gumagawa sila ng mga sasakyan, bahay, taong umiiyak, parang ganun yung sa kanilang shadow play nila. So, napakaganda, palakpak na palakpak, standing ovation sa Pilipinas Got Talent, no? So, ganyan yung karilyo. Tapos, juego de prenda, kapag sinabi natin juego de prenda from the root word prenda, ibig sabihin ay mayroon kang multa o sangla, no? Mayroon ka talagang sangla, no? So, isa siyang pasugal na laro ng sugal, no? So, kung paano siya laruin, ay may pabilog ang lahat, may leader sa gitna, ang babae ay kailangan magsalita ng mga pangalan mula sa hayop o kalikasan, at ang mga lalaki naman ay magbibigay ng numero. So, hindi ko alam kung paano siya laruin. It's either, halimbawa, ibon. So, may 4 siya na letra. I-B-O-N. So, 4 na letra. Tapos, kapag may lalaki nagsalita ng 4, numero 4, siguro sila yung magkakatuluyan. Hindi ko alam. Basta ganon. Hindi ko alam kung paano laruin. Pero siguro ganon siya laruin. No? Tapos, nandito present na present ang Flores de Mayo. So, ang Flores de Mayo ay isang pag-aalay ng panalangin at bulaklak from the word flores, no? Flowers. Sa English kasi ay tinatawag siyang Flowers of May, no? So, pag-aalay ng bulaklak at panalangin para kay Birhen Maria. No? Sa katapusan naman ng Flores de Mayo, present ang Santa Cruzan. So, ang Santa Cruzan ay ang mga paradahan ng mga reyna. No? So, sa tanang buhay ko, hindi talaga ako naging reyna sa Santa Cruzan. No? Tapos, si Reyna Elena, siya yung pinaka-inaabangan sa Santa Cruzan. No? So, isa din kasi ako leader, member ng Confraternity of Our Lady of Lourdes. Kaya sa bawat Flores de Mayo, isa ako sa mga nagli-lead ng panalangin. No? Hindi man halata pero mabait ako. Gerbosa. Okay, kasunod ay